Ngayong araw po ay pupunta kami sa probinsya namin sa Quezon. Na-miss daw kasi ng mga kaibigan ko na bumalik sa amin at maka-experience ulit ng bagong adventure. Alas 6 pa nga lang ng umaga ay sinundo na nila ako sa bahay dahil coding itong sasakyan ng kaibigan namin at kailangan naming makalabas ng Manila bago mag 7 o'clock. Dito na kami dumaan sa Antipolo papunta ng Fami Laguna. Doon kasi ang way papunta sa lugar namin sa Real, Quezon. Nakailang beses na nga silang pumunta sa probinsya namin pero hindi daw sila nagsasawa na balik-balikan ang lugar namin. Makalipas ang mahigit 3 oras ay nandito na kami sa Real, Quezon, papasok sa baryo namin. Pinakadulo kasi ang lugar namin kung saan boundary kami ng Real, Quezon at Mauban, Quezon. Napakaganda nga po ng weather ngayon at napakapayapa ng dagat. Nai-imagine ko na tuloy ang napakalinaw na tubig ng dagat. Pag ganito kasi ang panahon ay mas mai-enjoy mong mag-swimming. Excited na nga din itong mga kaibigan ko at walang nahilo sa amin sa sigsag na daan kanina. Puro lang kami kwentuhan, asaran at tawanan sa biyahe. Malapit na nga kami papasok sa baryo namin at ito yung mga kalsada na hindi pa tapos gawin. Ito kasi yung portion na gagawa ng tulay. Susubukan naming ipasok itong sedan at sana kayanin. Temporary kasi ay sinimento muna ang bahagi ng kalsada paakyat. Nagkaroon na kasi dito ng paulit-ulit na aksidente lalo na kapag umuulan. Ito kasing road na ito ay magiging national road na magkoconnect sa bawat bayan ng Quezon Province. Umiikot pa kasi kami ng Laguna kapag gusto namin pumunta ng Lucena City or Lucban, Quezon. Di kami kinaya paakyat dito sa rough road, ang bibigat kasi namin. Kaya habang naglalakad ay in-enjoy na lang namin itong napakagandang view. Napakaganda talaga ng dagat ngayon at napakaganda ng panahon. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad at doon na lang kami magkikita-kita sa taas kung saan sementado na ulit ang kalsada. Hello, kaya. Miss you. O yan, ano naman yun? Ano ka ba? Kotse, Bet! Hindi kotse yan! Ano siya, oh? Pick up? Hay. Kaya, init pala. Ano pa naman ako? Yan, nandiyan ako nag-post. Nasaan na yung tubig dyan? Wala. Halos nasa taas na kami at huminto ulit kami para kunan itong napakagandang view. Naglakad na ulit kami at siguradong andun na yung ma-adventure naming kaibigan. Nakakahingal talagang maglakad lalo na pag matagal-tagal ka nang di naglalakad ng ganito. Malayo-layo na din ang nilakad namin paakyat. Napakainit nga ng panahon ngayon at nakakauhaw. Napakataas na rin ang sikat ng araw. Ay, salamat nakarating din dito sa taas. Pero mas madali na lang ito para sa akin. Kasi nung mga panahong wala pang kalsada ay talagang aakyatin mo ito ng literal na bundok. Mukhang nakapag-picture-picture na din itong kaibigan namin ng view dito sa taas. Kaya syempre, hindi din ako papahuli para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin dito sa amin. Nare-relax talaga ako every time na umuwi ako dito sa amin, lalo na kapag ganito kaganda ang panahon. Kaya siguro nag-i-enjoy din ang mga kaibigan ko. Pare-pareho kasi kaming appreciative sa ganitong lugar. Kahit probinsyana ako ay di ako nagsasawang pumunta sa iba't ibang lugar na tulad nito. Presko kasi ang hangin at sariwa ang mga isda. Iba talaga ang lasa ng seafood dito sa amin kumpara sa nabibili sa palengke sa Manila. Dumiretso na nga ulit kami para makapagpahinga at makapagluto ng aming pananghalian. Natatanaw ko na nga ang mag-asawang bato at andito na nga kami sa Sitio Mayaog kung saan ang lugar namin. Miss na miss ko na nga ding pumunta sa Islang Bato na yan. Napakadami kong good and happy memories sa batong yan kasama ang aking mga pinsan at kababata.
Para sa aking mga pinsan na hindi na nakakauwi at nasa malalayong lugar na, shout out po sa inyo. Ito na po ang bagong update sa lugar natin. Andito na din po kami sa bahay. Ay, Maganda na. andito na naman kami. Paano na yung timbre? Kaya nagkakatanay ng parito. Ang saya-saya nga ng parents ko every time na bumibisita at umuuwi kami. Napaka-supportive din nila sa mga adventure namin ng mga kaibigan ko. Kaya naman feel at home sila sa bahay. Masaya din sila lagi nakikipagtsikahan kay nanay at tatay. Si tatay ko na lagi madaming joke at kwentong barbero. Sinisipat ko na din tong saging. Mahilig kasi sa saging itong mga kaibigan ko. Ate Jane, kanina blue pa yung langit no nag-umpisa ka dyan. Ngayon lubog na yung langit. Hindi ka pa rin tapos. Ang hirap ng exam. At pagkatapos ng halos maghapong online training ni Ate Jane, ay pupunta na kami sa tabing dagat para maligo. Wala pa ring kuryente dito sa amin pero may solar na ginagamit para makapag-wifi at maka-access sa internet. Wala pa din ditong cell site para maka-access ka sa mobile data. Lagi ko din dala itong tripod selfie stick ko na gamit ko sa aking mga vlog. Malapit na nga kami sa tabing dagat at si Ate Jane na takot sa palaka. Pag maulan, matik. Wala pa naman dyan. Diyan makakalungo yung mga egg nila dyan. Ang hahanapin nila dyan yung iitlogan nila. Wala. Mama, yung makakyat ako sa nyog. Hindi, wala. Hindi na ako bababa. Tingnan mo yung distance ng mga bahay dito. Ang lalayo, di ba? Dito nga halos wala ka ng kapitbahay eh. Wala na. Meron pa pag-aari sa mga relative mo. Oo, ito. Okay. May baboy dito nga na. Gabi? Saan tayo? Local high tide. Ngayon, medyo low tide pa, pero pa high tide na. Pareho lang. Dadala pala ako. Oh my God. Napakalinaw nga ngayon ng dagat at parang nakisama ang panahon sa pagsuswimming namin. Kailangan lang naming ilagay yung mga gamit namin sa safe na area kasi maya-maya lang ay mas mag-high tide na. Parang tinapay sa ano. Bakit biglang dumami ang tubig dito, Hana? Doon tayo sa ano, pag tumaas, ha? Saan? Paano mo nalaman? Dito? Baba. Kasi sa lahat ng paliligo natin ng mga nakaraan, hindi ganito kakinis eh. Ay, may ano, may damo. Yeah. Dito Ganda lang. ng color yung ano. Yun ate, kagbalete doon. Yun. Yun ang kagbalete, yun. Yan. Tapos sa likod nun, yung parang maumbok na bundok, yun yung kila Kuya Romel. Oo. Tatawid sila ng dagat? Tatawid din sila ng dagat. Kayo dati kumatawid kayo ng dagat, ikaw gumatawid. Dito, kasi ito, bundok ang dadaanan na papunta dito. Pero pag babangkay mo kung saan. Nagbabangka ka yung araw. Oo. Ito naman nakalamig-lamig eh. May ligo na rin ako. Pag naman, picture ka na.
Naka-video yan. Gusto ko yung dagat yan. Mahinahon. Hindi katulad na nagpunta tayo nila Benji. Sobrang alon. Tsaka, or ano yung brown yung dagat nun. Oo, may hanong, parang hindi na makalangoy. Pero ngayon talaga, grabe. Ngayon, talaga nag-iiba-ibang nag-iiba-ibang panahon ng dagat. Saka dati yung pumunta kami kay Ma'am kami yung Banji, pumunta namin nila Beth. Di ba tayo nila Mato? Ang ganda ng tubig, di ba, no? Nagpaa ka? Nakaka-relax talaga ang hampas ng alon. Hindi mo may bangka. Ano nga siguro isda yan, Beth, no? Dapat magpakita siya o kaya nalaglag sa habang nag-YouTube. Kita siya ng gano'n, di ba? Tsaka kaya ang daming isda. Masamahin mo yan, prito mo. Pero maliit pa kaya hindi pwede. Ang dilis pala, mataas pala ang cholesterol yan. Yung ulo. Oh Lord, thank you sa iyong kaligtasan, God. Pagbalik namin dito, dala na namin ang pambili namin ng kabundukan na yan. Oh Lord. Ang ganda naman yan na anong ginagawa mo. Basta yung paano? Pag sa dagat, mabilis kang lulutang. Pero pagka sa tabang, palubog ka. Sa tabang, ano ba ang tabang? Tabang is yung mga ilog, ganon. Hindi man po ilog eh, dagat to eh. Hindi ka, pagka may asin, yung parang may asin, lulutang ka kasi magaan yung katawan mo Pero sa dagat to, di ba? dagat. Kaya lang kasi sabi ko nga, parang ano pa siya, hindi pa ano. Ay, yung pinuntahan namin ilog, yung kay Ma'am Banji, ilog yun eh. Yung Banji, dagat. Dagat? Hindi, meron kayo pinuntahan na ilog doon. Yung tumatanong kami sa phone. Sabi siya, mga inosente itong mga to. Parang ngayon lang nakahaligo sa ganit. Sa mga sariwang, Oo, virgin pa to kasi hindi pa dapat talaga mapumupunta ng marami. Enjoy na enjoy kami sa pagsuswimming at halos inabutan na kami ng gabi. Kaya uuwi na muna kami. Hanggang dito na lang muna ulit. Follow nyo lang po ako para sa mga susunod ko pang vlog. Bye!